May isang alamat, kilala ng lahat sa mundo ng ibon. Siya'y tapat at tapat, Jaime Lim, tunay na henyo sa pag-aalaga, siya ang modelo. Sipag at tiyaga, kaalaman ay wasto, lahat ng tinuruan panalo sigurado. Sir, may tatanong lang po ako na paano po ang tamang training at conditioning ng isang ibon pang karera? After na mabigyan sila ng tamang supplement, ang importante naman, di sila magkakasakit. Habang lumalaki sila, malusog sila palagi. Once nagkasakit sila, medyo dehado na. Dahil pag ginamot mo lang, i-recover mo sila, medyo wala na. Okay? And training, 2 months before club training, doon ako nag-umpisa na mag-low exercise, 1 hour in the morning, 1 hour in the afternoon. 1 month before club training, nag-road training na kami. And nagbibitaw kami starting from 5-10 kilometers onwards. Hanggang umabot kami ng 1 hour flight papunta sa loft ko. So around 80-90 kilometers. Doon kami nagtatrain mga 3 times a week. Tapos sumasabay kami sa club mga 2 times, mga 5 times a week nasa training mga ibon. Ang training very important. Private training, road training, necessity yun. Kailangan yun. Hindi lang dapat sa club ka lang nagtatraining. Kailangan may private training ka, magsarili ka pa rin. Some of them do it 6 times a week, okay rin. So at least minimum 5 times. O yun sana kasi ang gusto kong malaman na ganyan, na akala ko kasi doon lang tayo sasampa sa club as training. Mas importante pala talaga yung may self-toss, kung tinatawag self-training. Para pagdating lang sa club, sanay na yung ibon mo na ano. Saka pag nag-private training ka, pwede ka magbitaw ng tatlo-tatlo. Ang purpose ng pagbibitaw ng 3 o 2 at a time is magkaroon sila ng tendency to split na mag-break away. Pagdating mga 50 kilometers away, pauwi sila, nag-i-split na sila. Mas maganda matuto sila mag-break away around 50 kilometers, malapit na sa loft on the day ng derby. Sa breeding nga pala, sir. Ito, breeding? Muna? Paris muna sila, di ba? Tapos we breed ka. Kasi sasali mo siya ngayon sa YB. So, paano ang procedure ng doon para halimbawa ipapares mo sila para makaproduce ka ng isang malusog, magandang... Okay, bago ka magpares, kailan i-flashing mo sila. Yung breeder, kailan i-flashing mga breeders na lahat mga salmonellosis, coccidiosis, respiratory, lahat ilinis mo yon, flashing. So once na pati deworming, internal, external, walang parasite sa external, bago mo sila i-breed. So wala na silang bulate para hindi ma-transmit sa sisyo, para maging malusog ang sisyo. So mga 2 months before mag-start ka ng breeding, kailan mag-flashing ka na. Sa isang breeder ba, yung pares, yung pares niyan, kailangan same pa rin sila o posible ba na magpalit ng breeder, yung kapares yung Okay, ako nagpapalit. So, sinusubukan ko rito sa pares na ito, itong bloodline to this bloodline, kung okay sila. Then kung hindi, sometimes I do change. Kasi kung may tiwala ko dun sa bloodline, I still give it a chance. Binibigyan ko ng pagkakataon na pinapalitan ko ng pares. After that, pag di pa rin nag-produce, out na sila. After breeding 2 to 3 rounds, inihiwalay ko na, ini-split ko na sila, at nagbe-breeding ako. At nagbe-breeding ako ng pang-breeding stock. So meron ako 1 more round for breeding stock lang, na tinatabi ko for next year breeding. Yun pala, para sabihin, mawala man yung unang breeder mo, meron kang pamalit. May isang alamat, kilala ng lahat sa mundo ng ibon. Siya'y tapat at tapat, Jaime Lim, tunay na henyo sa pag-aalaga, siya ang modelo. Sipag at tiyaga, kaalaman ay wasto, lahat ng tinuruan panalo sigurado.